Sa umaga ng Marso 1974, 52 taong gulang na lalaki ang lumalabas mula sa kagubatan sa Lubang Island sa Pilipinas. Hawak niya ang isang gumaganang Arisaka rifle, 500 bala ng amunisyon, ilang hand grenade, isang samurai sword. Ang kanyang uniforme ay may mga tagpi sa hindi bababa sa 12 ng lugar. Ang tela ay naayos ng napakaraming beses kaya ang orihinal na kulay nito ay halos hindi na makilala. Ngunit ang hiwa nito ay hindi mapagkakamalan. Uniforme pa rin ito ng Imperial Japanese Army. Ang digma ang kanyang nilalabanan ay natapos na 29 na taon na ang nakakaraan. Si Hiro Onoda ay hindi nawalan ng pag-iisip. Hindi siya naging baliw. Hindi niya nakalimutan kung nasaan siya o kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi lamang niya natanggap ang utos na tumigil. At kaya, sa loob ng halos 3 dekada, na ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon ng may parehong ganap na katapatan na kanyang dinala rito sa unang araw. Ang pag-ambush ng mga patrola, ang pagsabotahe ng infrastruktura, ang pagmamapa ng mga galaw ng kaaway, ang pananatiling buhay sa makapal na kagubatan habang ang nalalabi sa mundo ay muling nagtatayo ng sarili nito, inilibing ang mga patay, naglunsad ng mga satellite, lumunsad sa buwan, at nakalimot na may mga lalaking tulad niya na umiiral. Sa oras na lumabas siya sa kagubatang iyon, 30 katao na ang patay dahil sa kanyang patuloy na kampanya. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay gumugol ng maraming taon at napakalaking mapagkukunan sa pagtatangkang hanapin siya. Nalampasan niya ang 5 punong ministro ng Hapon, ang buong Korean War, at ang unang 2 dekada ng Vietnam War. Mga mamamahayag ang sumulat tungkol sa kanya bilang isang pag-usisa, bilang isang trahedya, bilang isang simbolo ng isang bagay na hindi nila lubos na mapangalanan. Siya ang huling sundalo ng World War II. Kung nais mong maunawaan kung paano ito posible, hindi lamang kung ano ang nangyari, kundi kung bakit ang isang makatwirang, matalino, at may kakayahang lalaki ay gumugol ng 29 na taon na lumalaban sa isang digmaang hindi na umiiral. Manatili sa amin. Pindutin ang like button ngayon. Nakakatulong ito sa amin na maihatid ang mga nakalimutang kwentong ito sa mas maraming tao. Si Hiro Onoda ay ipinanganak noong Marso 11, 1922, sa Kamekawa, isang maliit na nayon sa Wakayama Prefecture sa kanlurang Hapon. Siya ang ikatlo sa 6 na magkakapatid sa isang pamilyang seryosong nagtataglay ng kasaysayan nito. Tiangco ang kanyang lolo ay naglingkod sa ilalim ng lumang feudal na sistema sa panahon bago binuksan ng Hapon ang sarili nito sa labas ng mundo. Ang kanyang ama ay isang guro sa paaralan na may matibay na pananaw tungkol sa tungkulin, sakripisyo at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Hapon. Mula sa sandaling maunawaan ni Onoda ang wika, isang ideya ang paulit-ulit na itinuturo sa kanya ng higit sa lahat ng iba. Ang obligasyon sa emperador ang pinakamataas na posibleng pagpapahayag ng buhay ng tao. Ang paglilingkod ay ang pamumuhay ng may kahulugan. Ang kabiguang matupad ang serbisyong iyon ay mas masama pa kaysa kamatayan. Hindi ito katakataka sa Hapon sa mga taong 1,900 at 20 at 1,930. Isang buong henerasyon ng mga batang Hapon ay pinalaki sa mga halagang ito. Ang nagtatangi kay Onoda ay hindi ang mga halaga mismo, kundi ang pagiging kumpleto ng kanyang pagsipsip sa mga ito. Hindi siya isang batang nagpapakita ng katapatan para sa pagpapatibay. Siya ay isang batang tunay na naniniwala rito sa paraan na ang ilang tao ay tunay na naniniwala sa Diyos. Hindi bilang isang social na obligasyon kundi bilang prinsipyong nag-oorganisa ng kanyang buong panloob na mundo. Siya ay 17 ng salakay ng Alemanya ang Poland at magsimula ang World War II sa Europa. Binabantayan niya ang mga balita ng may matinding interes. Siya ay 19 ng salakay ng mga eroplano ng Hapon ng American Naval Base sa Pearl Harbor. Noong Disyembre 7, 1941, na hinila ang Estados Unidos sa digmaan. Sa sandaling iyon, ang salungatan na pinanood ni Onoda mula sa malayo ay naging sentral na katotohanan ng kanyang henerasyon. Nagtatrabaho siya bilang isang clerk para sa isang kumpanya ng pangangalakal sa Wuhan, China, nang dumating ang kanyang draft notice noong 1942.
Siya ay 20 taong gulang. Hindi niya kailangan ng oras upang isaalang-alang. Agad siyang nagulat. Maingat na sinuri siya ng hukbo. Siya ay pisikal na angkop, mentally matalim, at hindi karaniwan ang pagiging mahinahon sa ilalim ng presyon. Naging karapat-dapat siya para sa Officer Candidate School. Nagsanay siya. Mahusay ang kanyang ginawa. At pagkatapos, noong 1944, may nangyaring magtatakda ng lahat ng susunod na mangyayari. Napili siya para sa pagsasanay sa futamata na sangay ng Nakano School. Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakarinig ng Nakano School. Ito ay sadyang ginawa. Ito ang pinakalihim na intelligence at unconventional warfare academy sa militar ng Hapon. Ang pagkakaroon nito ay classified. Ang mga estudyanteng napili ay sinabihang sabihin sa kanilang mga pamilya na sila ay itinalaga sa isang signals unit. Ang tunay na curriculum ay ibang-iba. Sa Nakano, si Onoda ay tinuruan ng mga bagay na walang karaniwang military school na nagtuturo. Kung paano mangalap ng intelligence ng hindi matutuklas. Kung paano mabuhay ng walang takdang panahon sa kaaway na lupaing walang muling supply. Kung paano bumuo at mapanatili ang isang operasyong guerrilla gamit lamang ang mga mapagkukunan na makukuha sa agarang kapaligiran. Kung paano mag-recruit ng mga lokal na tagapagbigay ng impormasyon. Kung paano magsagawa ng mga operasyong sabotahe laban sa infrastruktura. Kung paano mag-isip ng nagsasarili kapag imposible ang komunikasyon sa utos. Ngunit ang pinakamahalagang aral, ang isa na huhubog sa susunod na 30 taon ng kanyang buhay, ay ito. Hindi ka sumusuko batay sa sinasabi ng kaaway sa iyo. Hindi ka sumusuko batay sa mga tsismis. Hindi ka sumusuko batay sa mga leaflet na ibinababa mula sa eroplano o mga mensaheng ipinalaganap sa mga loudspeaker o mga liham na di umano'y mula sa iyong pamilya. Lahat ng mga bagay na iyon ay maaring pabrikasyon. Lahat sila ay karaniwang kagamitan ng psychological warfare. Ang tanging bagay na maaring pahintulutan kang tumigil sa mga operasyon ay isang direktang utos mula sa iyong commanding officer na ibinibigay ng personal at napatunayan bilang tunay. Ang Nakano School ay hindi malupit o walang responsibilidad sa doktrinang ito. Ito ay praktikal. Ang Hapon noong 1944 ay isang bansang alam na sila ay natatalo. Ang mga puwersang Amerikano ay sistematikong sumisira ng mga posisyong Hapon sa buong Pasipiko. Ang mga home island mismo ay kalaunan ay mabibigyang banta. Sa kapaligiryang ito, ang hukbo ay nangangailangan ng mga sundalo na magpapatuloy na lumaban kahit na bumagsak na ang mga normal na estruktura ng utos. Mga sundalo na hindi maimpluwensyahan ng propaganda ng kaaway, nalisanin ang kanilang misyon. Mga sundalo na magpapatuloy kapag ang lahat ng nakapaligid sa kanila ay nagkawatak-watak. Nagtatayo sila ng perpektong gerilya, hindi nila lubos na naunawaan kung ano ang kanilang itinatayo. Nagtapos si Onoda mula sa Nakano noong huling bahagi ng tag-araw ng 1944. Siya ay 22 taong gulang at bagong na-promote sa second lieutenant. Ang kanyang commanding officer, si Major Yoshimi Taniguchi, ay personal na ibinigay sa kanya ang kanyang takdang gawain. Siya ay maglalakbay sa Lubang Island sa Pilipinas, makikiugnayan sa garrison ng Hapon doon, at magsasagawa ng mga operasyong guerrilla laban sa mga Allied forces gamit ang isla. Ang kanyang mga tiyak na layunin ay ang paggambala sa paggamit ng Allied ng airstrip sa Tilik at mga kalapit na pasilidad ng daungan, ang pagtitipon ng intelligence sa mga galaw ng Allied, at ang paghahanda ng isla para sa isang kontra-opensibe ng Hapon. Pagkatapos ay ibinigay ni Taniguchi sa kanya ang utos na huhubog sa kanyang buhay. Ipagpapatuloy mo ang iyong misyon hanggang hindi ka nakakatanggap ng mga utos ng direkta mula sa akin. Hindi mula sa sinumang nag-aangaking magsasalita para sa akin. Hindi mula sa mga dokumento o recording o mga mensaheng ipinagpadala sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, pat mula sa akin, ng personal. Sa anumang pagkakataon ay hindi ka sumusuko o kukuha ng sarili mong buhay. Naintindihan mo ba? Naintindihan ni Onoda. Dumating siya sa Lubang Island noong Disyembre 1944. Ang isla ay humigit kumulang 140 square kilometro ng makapal na kagubatan sa kabundukan na matatagpuan sa Pilipinas, humigit kumulang 150 kilometro sa timog kanluran ng Maynila.
Mayroon itong maliit na populasyon ng civilian, isang garrison ng Hapon, at isang airstrip na nais gamitin ng mga Allied. Ang trabaho ni Onoda ay tiyakin na hindi nila ito magagamit. 2 buwan na siya sa isla nang magbago ang lahat. Ang mga puwersang Amerikano at Pilipino ay lumapag sa Lubang Island noong Pebrero 1945. Ang atake ay napakalaki. Ang garrison ng Hapon, na umabot sa daan-daan, ay nasisira sa loob ng ilang araw. Ang mga lalaki ay pinatay, nahuli, o nakakalat sa kagubatan. Nakaligtas si Onoda sa pamamagitan ng paggawa ng eksakto kung ano ang itinuro sa kanya ng Nakano School. Mabilis siyang kumilos. Umiwas siya sa pakikipag-ugnayan. Pumasok siya ng malalim sa kagubatan bago pa mapagsama-sama ng mga Amerikano ang kanilang mga posisyon. Siya ay hindi nag-iisa. 3 iba pang sundalo ang nakaligtas sa paunang atake at nahanap siya sa kagubatan. Si Corporal Shoichi Shimada, isang 30 taong gulang na karera ng sundalo mula sa Hiroshima. Si Private First Class Kinshichi Kozuka, 24 na taong gulang, tahimik, mapagkakatiwalaan mula sa Hyogo Prefecture. Si Private Yuichi Akatsu, ang pinakabata sa grupo sa 19 na taon, mas walang karanasan, mas hindi tiyak. Ang 4 sa kanila ay nagtayo ng kampo sa makapal na kagubatan sa kabundukan ng isla. Mayroon silang mga sandata, ilang amunisyon, ono at ang kagubatan mismo. Nanirahan sila. Naghihintay sila para sa kontraopensibi. Ang mga puwersang Hapon ay muling kukuha ng Pilipinas. Tanging isang bagay ng oras lamang ito. Ilang linggo marahil. 1 buwan sa pinakamataas. Noong Agosto 15, 1945, nag-broadcast si Emperor Hirohito ng isang nakarecord na mensahe sa mga mamamayang Hapon. Ang kanyang boses ay hindi pa naririnig sa radyo noon. Inanunsyo niya na ang Hapon ay tumatanggap ng mga tuntunin ng Potsdam Declaration. Hindi niya ginamit ang salitang surrender. Sinabi niya na ang Hapon ay tiisin ang hindi matitiis. Sa Lubang Island, ang 4 na lalaki sa isang kampo sa kagubatan ay walang naririnig. Noong Setyembre 1945, ang mga formal na dokumento ng surrender ay nilagdaan sa USS Missouri sa Tokyo Bay. Ang World War II ay opisyal nang tapos na. Ang salungatan na pumatay ng humigit kumulang 70 hanggang 85 milyong tao na muling humubog sa bawat kontinente, na nagsunog ng mga lungsod at nabasag ng mga bansa at nagbunga ng mga kalapastanganan na huhubog sa siglo, ay natapos na. Sa Lubang Island, ang 4 na lalaki sa isang kampo sa kagubatan ay walang naririnig. Ang unang pakikipag-ugnayan ay dumating noong Oktubre 1945. Ang mga awtoridad ng Pilipinas na alam na maaring may mga Japanese holdout sa kagubatan ay naghulog ng mga leaflet mula sa mga eroplano. Ang mga leaflet ay nakaprint sa Hapon. Sinasabi ng mga ito na natapos na ang digmaan. Ang Hapon ay sumuko na. Lahat ng mga sundalo ng Hapon ay inutusan na lumabas at mag-ulat sa pinakamalapit na awtoridad ng Pilipinas o Amerika. Kinuha ni Onoda ang isa sa mga leaflet. Maingat niya itong binasa. Binasa niya ito muli. Pagkatapos ay naisip niya ang lahat ng itinuro sa kanya ng Nakano School. Naisip niya kung ano ang sinabi ng kanyang mga commanding officer bago siya umalis ng Hapon. Naisip niya ang tiyak na babala na gagamitin ng kaaway ang eksakto sa ganitong uri ng material upang sirain ang pagtutol ng Hapon. Isang leaflet na nagsasabing walang kondisyon na sumuko ang Hapon, ang pinakamapanirang posibleng resulta, ang bagay na idineklara ng militar at pamahalaan ng Hapon na hindi kailanman mangyayari, ay ang pinakahalatang piraso ng psychological warfare na may isip ng sinuman. Ang anumang sundalo na may pagsasanay ay kaagad na makikilala ito. Ipinapakita niya ito sa iba. Sumasang-ayon sila. Ito ay propaganda. Nananatili sila sa kagubatan. Noong 1946, ang mga pagsisikap ay tumindi. Ang mga dating commanding officer ng Hapon ay nag-record ng mga audio na mensahe na humihiling sa mga holdout na sundalo na lumabas. Ang mga recording ay pinapalabas mula sa mga loudspeaker na nakalagay sa mga eroplano at sasakyan. Ang mga leaflet ay ibinababa kasama ang mga larawan at personal na mensahe mula sa mga miyembro ng pamilya. Sa isang punto, ang isang eroplano ay lumilipad sa ibabaw ng kagubatan kung saan nagtatago ang grupo ni Onoda at naghulog ng mensahe mula sa kanyang sariling pamilya.
Narinig niya o nabasa niya ang mga salita ng kanyang kapatid na lalaki na hinihimok siyang umuwi. Maingat na pinroseso ni Onoda ito. Alam niya na ang kaaway ay kayang gumawa ng mga ganitong mensahe. Alam niya na ang mga miyembro ng pamilya ay maaaring pilitin na mag-record ng mga pakiusap. Alam niya na ang mga larawan ay maaaring baguhin. Lahat ng itinuro sa kanya ay nagsasabi sa kanya na ito ay eksakto kung ano ang hitsura ng isang sopistikadong psychological operation ng kaaway. Kung mas kumbinsido ang hitsura ng katibayan, mas dapat siyang maging hinala. Nananatili siya. Ang grupo ay nagtatag ng isang kumpletong operational rhythm. Hinahati nila ang isla sa mga sektor at regular na nagpatrola sa bawat isa. Sinisiguruhin nila ang airstrip at mga pasilidad ng daungan. Dinidokumento nila ang mga galaw ng Allied at kalaunan ng Pilipinas ng militar. Maingat nilang pinapanatili ang kanilang mga sandata, regular na binibiyak ang mga ito, nililinis ang bawat bahagi, pinoprotektahan ang mga ito mula sa kahalumigmigan na sumisira ng metal sa kagubatan ng Pilipinas. Isang Arisaka rifle na hindi pinapanatili ay mabibigo sa loob ng ilang linggo sa klimang iyon. Ang rifle ni Onoda pagkatapos ng 29 na taon ay perpektong gagana pa rin ng kalaunan niyang isurrender ito. Kinakain nila ang ibinibigay ng kagubatan. Mga saging niyog, kamote na paminsan-minsan nilang ninakaw mula sa mga bukid ng populasyong sibilyan ng isla. Mga ligaw na hayop kapag maaari nilang mahuli. Alam nila ang bawat makakain na halaman sa isla. Alam nila ang bawat pinagmumulan ng tubig. Alam nila kung aling mga landas ang ginagamit ng mga patrola ng hukbong Pilipino at kailan. Kilala nila ang isla tulad ng pagkakilala ng isang tao sa sarili niyang tahanan. Nagpapatay din sila ng mga tao. Hindi ito madalas na tinatalakay sa romantikong bersyon ng kwento ni Onoda. Ngunit ito ang katotohanan. Ang 4 na lalaki sa kagubatan ay hindi mga pasibong nakaligtas. Nagsasagawa sila ng aktibong mga operasyong gerilya. Nagtatayo sila ng mga ambush sa mga landas na ginagamit ng mga patrola ng hukbong Pilipino. Naglalagay sila ng mga booby trap malapit sa kanilang mga kampo. Nagbubulala sila sa sino mang itinuturing nilang isang armadong kalaban na kabilang ang mga pulis ng Pilipinas, mga sundalo, at paminsan-minsan ang mga sibilyan na naniniwala silang nag-uulat ng kanilang posisyon. Mula sa pananaw ni Onoda, ito ay pakikidigma. Nilalabanan niya ang kaaway. Tinutupad niya ang kanyang tungkulin. Mula sa pananaw ng mga tao ng Lubang Island, 4 na armadong lalaki ang nanghaharas sa kanilang komunidad. Ang mga magsasaka ay natatakot na magtrabaho sa kanilang mga bukid sa ilang lugar. Ang mga tao ay pinapatay. Ang hukbong Pilipino ay gumagugol ng napakalaking mapagkukunan sa pagtatangkang hanapin ang mga sundalo na tumatangging aminin na ang salungatan na kanilang nilalabanan ay natapos na maraming taon na ang nakalipas. Noong 1950, may nangyaring nagpabago ng pagkakaisa ng grupo. Si Yuichi Akatsu, ang pinakabatang miyembro, ay gumawa ng desisyon. Pagkatapos ng halos 5 taon sa kagubatan, pagkatapos na panoorin ang mundong labas na patuloy na gumagana, pagkatapos masipsip ang lahat ng katibayan na mahahanap niya, na tunay na natapos ang digmaan, nagpasya si Akatsu na siya ay sawa na. Hindi siya humarap kay Onoda o nakipagtalo. Simpleng nag-iba siya ng direksyon mula sa grupo isang araw sa panahon ng patrola at hindi na bumalik. Sa kalaunan ay nakipag-ugnayan si Akatsu sa mga autoridad ng Pilipinas at sumuko. Dinala siya sa Maynila na interbyuan at kalaunan ay naibalik sa hapon. Siya ay 24 na taong gulang. 5 taon siyang nanatili sa kagubatan. Maingat na pinroseso ni Onoda ito. Isa sa kanyang mga lalaki ay nag-desert. Iyon ang salitang ginagamit niya sa loob. Nag-desert. Hindi sumuko sa katotohanan ng sitwasyon, hindi gumawa ng makatwirang desisyon batay sa magagamit na katibayan. Nag-desert. Ang mahihinang nagbabagsak, ang tapat ay nagtitiis. Ang pag-alis ni Akatsu ay hindi nagwawasak ng paniniwala ni Onoda. Sa totoo lang, higit pa itong nagpapatibay nito. Siya at sina Shimada at Kozuka ang mga isa pa ring tumutupad ng kanilang tungkulin. Sila ang mga hindi pa nababasag. Noong 1952, dumating ang isa pang alon ng mga leaflet. Sa pagkakataong ito ay naglalaman ang mga ito ng mga pahayagang hapon. Hindi mga pabrikadong pamphlet. Mga tunay na pahayagan na may mga petsa, headline,
Larawan. Ipinapakita ng mga pahayagan ng isang Hapon na muling nagtatayo ng pambihirang bilis. Mga bagong gusali sa Tokyo. Mga pabrika na nagpapatakbo ng buong kapasidad. Mga kumpanyang Hapon na nakikipagkompetensya sa mga internasyonal na pamilihan. Mga taong nakasuot ng makabagong damit, nagmamaneho ng mga sasakyan, namumuhay ng tila normal na pamumuhay sa panahon ng kapayapaan. Pinag-aralan ni Onoda ang mga pahayagan sa loob ng maraming oras. Sinuri niya ang mga larawan, binasa niya ang mga headline, at pagkatapos ay dumating siya sa kanyang konklusyon. Mga peke ito. Mga sopistikadong peke, ngunit mga peke. Ang kaaway ay nagsikap ng malaki upang lumikha ng ilusyon ng isang post-war na Hapon. Ano ang pagsisikap na yun mismo ay katibayan kung gaano kahalaga sa kaaway na huminto ang mga sundalo ng Hapon sa pagtutol. Kung mas malaki ang pagsisikap na kumbinsihin siya, mas mahalaga sa estratehiya ang kanyang patuloy na pagtutol. Nananatili siya. Ang mga taon ay lumipas. 1,953, 1,954, 1,955. Ang grupo ng apat ay naging 3. 3 lalaki sa kagubatan ng isang isla na, sa lahat ng panlabas na sukatan, ay matibay na nasa kapayapaan. Ang mga bata ay ipinanganak sa Lubang Island na hindi pa nakaranas ng digmaan. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumalago. Ang mga telebisyon ay lumalabas sa mga tahanan. Ang mundo ay gumagalaw sa isang bilis na imposibleng maunawaan mula sa loob ng isang kampo sa kagubatan kung saan ang mga pangunahing alalahanin ay pagkain, tubig, ammunition, at ang posisyon ng susunod na patrola. Noong 1954 na pinatay si Shimada, nangyari ito sa panahon ng isang harapan sa isang patrola ng Pilipinas malapit sa isang dalampasigan sa kanlurang baybayin ng isla. Ang mga detalye ay kakaunti. Ang alam ay nandoon sina Shimada at Onoda sa lugar ng matagpuan nila ang isang grupo ng mga sundalo ng Pilipinas. May nagaganap na away sa pagbabaril. Tinamaan ng bala si Shimada at namatay. Kinuha ni Onoda ang kanyang katawan at inilibing siya sa kagubatan. Siya ay 32 taong gulang na ngayon. Siya ay nasa kagubatan na sa loob ng 9 na taon. Ang kanyang orihinal na grupo ng 4 ay nabawasan sa 2. Siya at si Kozuka ay nagtinginan sa isa't isa sa ibabaw ng puntod at nagpatuloy. Ang tanong na tinatanong ng lahat tungkol kay Hiro Onoda ay ang tanong ng kung paano. Kung paano pinanatili ng isang makatwirang, matalino, may kakayahang lalaki ang ganitong kalagayan ng napakatagal. Kung paano hindi nang ibabaw ang katibayan sa paniniwala. Kung paano ang 10 taon ay naging 20 taon, naging 30 taon. Ang sagot ay hindi simple, ngunit ito ay naiintindihan. Si Onoda ay hindi nagpapatakbo sa isang vacuum ng impormasyon. Patuloy siyang tumatanggap ng impormasyon. Mga leaflet, mga pahayagan, mga broadcast sa radyo na paminsan-minsan niyang nasasagap. Lahat ng ito ay nagsasabi sa kanya ng parehong bagay. Tapos na ang digmaan. Lahat ng ito ay nasasala sa pamamagitan ng parehong estruktura ng pag-iisip. Ito ay propaganda ng kaaway. Ang Nakano School ay hindi lamang nagturo sa kanya na maging maingat sa impormasyon ng kaaway. Itinuro nito sa kanya na kung mas kumbinsido ang hitsura ng impormasyon, mas dapat siyang maging hinala. Biyang sopistikadong panlilinlang ay kamukha ng katotohanan. Alam ito ng kaaway. Sa makatuwid ang mga katibayan ng kapayapaan na mukhang sopistikado ay eksakto kung ano ang gagawin ng isang sopistikadong kaaway. Ito ay isang saradong loop. Walang piraso ng katibayan ang makakapasok dito dahil ang bawat piraso ng katibayan ay automatikong inuuri bilang propaganda ng kaaway sa pamamagitan ng katunayan na ito ay umiiral. Mayroon pa itong isa. Itinayo ni Onoda ang kanyang buong pagkakakilanlan sa paligid ng misyong ito. Siya ay hindi lamang isang sundalo na gumagawa ng isang trabaho. Siya ay sagisag ng isang hanay ng mga halagang taglay niya mula pa sa pagkabata. Katapatan, pagtitiis, tungkulin. Kung natapos na ang digmaan at siya ay lumalaban pa rin, kung gayon siya ay pumatay ng mga tao ng walang dahilan sa loob ng maraming taon. Nagugol niya ang mga dekada ng kanyang buhay sa wala. Ang lahat ng kanyang pagkatauhan, ang lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa kanyang sarili,
ay nangangailangan na ang misyon ay tunay. Ang psikolohikal na halaga ng pagtanggap na ito ay natapos na noong 1900 at 45 ay hindi lamang kahihiyan o abala. Ito ang ganap na pagkawasak ng kahulugan ng kanyang pag-iral. Ang mga tao ay kahangahangang mahusay sa hindi pagtanggap ng gayon. Siya at si Kozuka ay nagpatuloy sa mga taong 1960. Nagtatag sila ng kung ano ang katumbas ng isang normal na buhay hanggat may kahulugan ang salitang iyon sa kontekstong ito. Meron silang schedule, isang gawain sa umaga. Regular na mga ruta ng patrola, alam nila ang bawat bato at puno sa kanilang seksyon ng isla. Meron silang mga lugar ng pagtulog para sa tuyo na panahon at iba pa para sa mahalumigmig na panahon. Inaayos nila ang kanilang mga tirahan. Nagpapanatili sila ng maliit na imbak ng pinatuyong pagkain para sa mga emergency. Maingat nilang pinamamahalaan ang kanilang amunisyon, hindi nasasayang ang isang bala. Nag-uusap din sila. 20 taon ng pag-uusap sa kagubatan. Tungkol sa hapon. Tungkol sa kanilang mga pamilya. Tungkol sa kung ano ang kanilang gagawin kapag dumating na ang kontra-opensibi at sila ay sinagip. Si Kozuka ay mula sa Hyogo Prefecture. Nagsasalita siya tungkol sa pagkain doon. Nagsasalita si Onoda tungkol sa kanyang pamilya sa Wakayama. Sila ay sa ilang kahulugan, mga kaibigan. Ang pinakamalalim na uri ng mga kaibigan na hinubog ng nakabahaging paghihirap at ganap na paghihiwalay mula sa lahat ng iba pa sa mundo. Ang labas na mundo ay paminsan-minsan ay nanghihimasok sa mga paraan na hindi maaaring balewalain. Tinoong 1965, isang pangkat ng paghahanap ang pumasok sa kagubatan upang hanapin sila ng partikular. Pinanonood nina Onoda at Kozuka ang pangkat ng paghahanap mula sa mga puno at hindi ipinahayag ang kanilang sarili. Kasama sa mga naghahanap ang mga opisyal ng Hapon. Tinatawag nila ang pangalan ni Onoda. Nagbo-broadcast sila ng mga apela sa wikang Hapon. Nakikinig si Onoda at hindi gumagalaw. Narinig na niya ito dati. Ito ay isa pang operasyon na idinisenyo upang ilabas siya. Nananatili siya. Noong Oktubre 1972, nagbago ang lahat muli. Sina Onoda at Kozuka ay nagsasagawa ng isang raid sa isang pasilidad ng imbakan ng bigas malapit sa isang nayon sa isla. Ito ay isang karaniwang operasyon. Nagsagawa na sila ng ganitong uri ng bagay ng dosenang beses. Lumalapit sila sa pasilidad, na nagnanais na kumuha ng isang bahagi ng nakaimbak na bigas. Isang grupo ng mga pulis ng Pilipinas ay naghihintay sa kanila. Kung ito ay isang ambush o isang pagkakataong pagtatagpo ay hindi ganap na malinaw. Ang malinaw ay nagkaroon ng labanan sa pagbabaril. At si Kinshichi Kozuka na gumugol ng 27 taon sa kagubatan kasabay ni Hiro Onoda ay binaril at napatay. Dinalang ni Onoda ang katawan ng kanyang kasama ng maikli at iniwan ito. Hindi niya maaring ilibing si Kozuka tulad ng pag-ilibing niya kay Shimada. Masyadong malapit ang mga pulis. Umatras siya sa kagubatan ng mag-iisa. Siya ay 50 taong gulang na. Siya ay nasa Lubang Island na sa loob ng 27 taon. Ang bawat lalaking pumasok sa kagubatan kasama niya ay patay na o nawala na. Siya ay ganap na nag-iisa at naniniwala pa rin siyang kasalukuyang nagpapatuloy ang digmaan. Ang balita ng pagkamatay ni Kozuka ay umabot sa hapon sa loob ng ilang araw at nagdulot ng pambansang sensasyon. Sa loob ng maraming taon, maraming Hapones ang nag-isip na patay na si Onoda. Ang pagtuklas na pinatay siya, aktibong kasangkot sa mga operasyong panlaban, noong 1972 ay sabay na nakapagugulat at nagpapaliwanag. Nandoon siya. Lumalaban pa rin siya, siya ay buhay. Ang pamahalaan ng Hapon ay nahaharap sa isang tunay na diplomatiko at humanitarya na problema. Si Onoda ay isang mamamayang Hapon na nagsasagawa ng katumbas ng isang one-man na digmaan laban sa isang pulo ng Pilipinas. Ang mga tao ay namamatay, ngunit ang mga nakaraang pagtatangkang maabot siya ay nabigo lahat dahil nagawa nila ang parehong pagkakamali. Sinubukan nilang kumbinsihin siya sa pamamagitan ng katibayan. Mga leaflet, pahayagan, mga broadcast sa radyo, ang mga mensahe mula sa mga miyembro ng pamilya. Wala sa mga ito ang gumana dahil lahat ng ito ay nasasala sa pamamagitan ng kanyang pagsasanay.
Ang tanging bagay na maaring gumana ay ang isang bagay na hindi pa nakukuha ng sinuman. Si Major Taniguchi ng personal na nagbibigay ng utos na tumigil. Ang problema ay ang paghanap kay Taniguchi. Siya ay matagal nang labas ng militar. Siya ay isang pribadong mamamayan. Lumipat siya. Siya ay sa maagang bahagi ng 1,970 nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan ng libro sa isang lugar sa Hapon. Walang isa man sa pamahalaan ang nagpanatili ng pakikipag-ugnayan sa kanya. At ang problema ng paghanap muna kay Onoda. Nagtatago na siya sa 100 at 40 kilometrong pulo ng kagubatan sa loob ng 27 taon nang hindi nahuhuli. Ang hukbong Pilipino ay humigit kumulang alam kung nasaan siya. Hindi nila ito eksakto na alam. Palagi siyang gumagalaw. Siya ay, sa anumang sukatan, isa sa pinakatagumpay na nakaligtas sa kagubatan sa kasaysayan ng tao. Noong 1974, isang 23 taong gulang na Hapones na mapagsapalaran na nagngangalang Norio Suzuki ang nagpasyang sabay na resolbahin ang parehong problema. Si Suzuki ay hindi isang sundalo o isang opisyal ng pamahalaan o isang mamamahayag. Siya ay isang batang lalaki na may kakaibang gana para sa mga imposibleng proyekto. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na siya ay maglalakbay sa mundo upang maghanap ng 3 bagay. Si Hiro Onoda, isang giant panda, at ang abominable snowman. Sa pagkakasunod-sunod na yon, iniisip ng kanyang mga kaibigan na siya ay nagbibiro. Hindi siya nagbibiro. Lumipad si Suzuki sa Maynila. Naghanda siya ng transportasyon papunta sa Lubang Island na pumasok siya sa kagubatan ng may minimal na kagamitan at isang simpleng estratehiya. Hindi siya gumagawa ng anumang pagtatangkang itago ang kanyang presensya. Naglalagay siya ng pagkain sa mga nakikitang lokasyon at regular na tumatawag sa wikang Hapon. Inihahayag kung sino siya at kung ano ang gusto niya. Nais niyang makausap si Onoda. Siya ay hindi militar. Siya ay hindi pamahalaan. Siya ay isang batang lalaki lamang na dumating upang hanapin siya. Ang estratehiyang ito ay gumana kung saan nabigo ang bawat nakaraang diskarte dahil ito ay naiiba sa bawat nakaraang diskarte. Ang bawat nakaraang pagtatangkang makipag-ugnayan kay Onoda ay may opisyal na katangian. Mga tatak ng pamahalaan, awtoridad ng militar, formal na wika. Lahat ng mga palatandaan na iniuugnay ni Onoda sa mga operasyong panlilinlang ng kaaway. Dumating si Suzuki nang wala ang lahat ng iyon. Isang tao lamang siya. Noong Pebrero 1974, pagkatapos ng ilang araw sa kagubatan, nahanap ni Suzuki si Onoda. Ang pakikitagpo ay maingat. Lumapit si Onoda sa batang lalaki nang handa ang kanyang rifle. Hindi tumakbo si Suzuki. Nagsimula silang mag-usap. Maingat na nagsasalita si Onoda, naghahanap ng mga tanda ng panlilinlang. Tapat na nagsasalita si Suzuki. Sinabi niya kay Onoda na siya ay nanggaling mula sa Hapon, na ang Hapon ay mapayapa, na ang digmaan ay tapos na sa loob ng halos 30 taon, na ang pamilya ni Onoda ay buhay at nais siyang umuwi. Narinig na ni Onoda ang lahat ng ito noon. Sinabi niya kay Suzuki ang kanyang sinasabi sa bawat mensahero. Hindi siya maaaring kumilos sa impormasyong ito. Hindi niya maaaring tapusin ang kanyang misyon batay sa salita ng isang estranyo. Gaano man katotoo ang hitsura ng estranyong iyon? Ang tanging bagay na maaaring pahintulutan siyang tumigil ay isang direktang utos mula kay Major Taniguchi. Tinanong ni Suzuki, kung hanapin ko si Taniguchi at dalhin siya dito, tatanggapin mo ba ang utos? Sinabi ni Onoda, oo. Bumalik si Suzuki sa Hapon. Nagsimula siyang mag-imbestiga tungkol kay Taniguchi. Ang paghahanap ay tumagal ng ilang linggo. Hindi nakalista si Taniguchi sa anumang military register. Wala siyang pampublikong profile. Siya ay simpleng isang pribadong mamamayan na ginugol ang digmaan bilang isang junior officer. At mula noon ay nagtatag ng isang tahimik na buhay bilang sibilyan. Sa kalaunan ay nahanap ni Suzuki siya sa pamamagitan ng kombinasyon ng personal na mga kontak at matatag na investigasyon. Nahanap si Taniguchi na nagtatrabaho sa isang nursery ng mga halaman, na siya ay nasa kanyang 60 taon. Siya ay ibang tao kaysa sa batang major na nagbigay kay Onoda ng kanyang mga utos noong 1944.
Ngunit agad niyang naunawaan kung ano ang hinihiling sa kanya at pumayag siya ng walang pag-aalangan. Inayos ng mga opisyal ng pamahalaan ng Hapon ang logistics. Isang formal na utos ang inihanda. Isang delegasyon ang naglakbay sa Lubang Island. Noong Marso 1974, sa isang pagkalinga sa kagubatan, si Major Yoshimi Taniguchi ay tumayo sa harap ni Hiro Onoda sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon. Si Onoda ay nakasuot ng kanyang uniforme. Ang kanyang rifle ay nasa kanyang mga kamay. Hindi siya nag-ahit sa loob ng ilang araw. Tumayo siya ng matuwid tulad ng pagtayo ng isang sundalo sa harap ng isang commanding officer. Binasa ni Taniguchi ang utos. Ito ay opisyal. Mayroon itong mga tamang tatak at pirma. Ang wika nito ay ang formal na wika ng mga utos ng militar ng imperial na Hapon. Inuutusan nito ang lahat ng aktibidad na panlaban na huminto kaagad. Ipinaalam nito kay Onoda na ang digmaan ay natapos noong Agosto 15, 1945 sa walang kondisyong pagsuko ng Hapon. Inuutusan siya nitong ibaba ang kanyang mga armas. Si Onoda ay nakatayo ng halos hindi gumagalaw sa matagal na sandali. Susulat siya tungkol sa sandaling ito kalaunan sa kanyang memoir. Inilalarawan niya ito bilang pinakamasamang karanasan ng kanyang buhay. Hindi ang 29 na taon sa kagubatan. Hindi ang panunood sa pagkamatay ni Shimada. Hindi ang gabing pinatay si Kozuka at kailangan niyang umurong ng mag-iisa sa kadiliman. Ang pinakamasamang sandali ay ito. Nakatayo sa isang pagkalinga nang may tiklop na utos sa harap niya, unawain sa unang pagkakataon na ang lahat ng kanyang pinaniwala ang totoo, ang lahat ng nagbigay ng kahulugan at istruktura at layunin sa kanyang buhay sa loob ng halos 3 dekada, ay itinayo sa isang bagay na huminto ng maging totoo noong 1945. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nagtatanong. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pag-aaral na sundin ang mga utos at ang utos ay malinaw. Ibinababa niya ang kanyang Arisaka rifle. Inalis niya ang ammunition mula sa kanyang mga granada at ibinibigay ang mga ito. Isinusurrender niya ang kanyang samurai sword, ang espada na kanyang bitbit sa loob ng 29 na taon ng kagubatan sa pamamagitan ng mga panahon ng monson at tagtuyot, sa mga pagkamatay ng lahat ng kanyang mga kasama, sa loob ng mga dekada ng ganap na pag-iisa. May mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Siya ang tugon ng pamahalaan ng Pilipinas sa kanyang paglabas ay naglulikha ng isang agarang politikal na problema. Si Hiro Onoda ay pumatay ng mga tao. Sinugatan niya ang iba. Nagsagawa siya ng mga tao ng gerilya laban sa mga mamamayan at puwersang pansiguridad ng Pilipinas. Siya ay teknikal na isang kriminal sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ang mga pamilya ng kanyang mga biktima ay buhay pa. Nais nila ng katarungan. Gumawa ng desisyon si Presidente Ferdinand Marcos. Nagbigay siya kay Onoda ng ganap na pagpapatawad. Ang pangangatuwiran ay sabay na politikal at humanitarian. Kumilos si Onoda sa ilalim ng mga utos. Kumilos siya ng may mabuting loob ayon sa tanging katotohanan na magagamit sa kanya. Ang pag-uusig sa kanya ay walang magagawa maliban sa karagdagang internasyonal na atensyon sa isang kalagayang nakakahiyana. Inilabas ang pagpapatawad, malaya si Onoda. Lumilipad siya sa Hapon. Ang pagtanggap ay pambihira. Libo-libong tao ang naghihintay sa paliparan. Mga mamamahayag mula sa bawat pangunahing outlet. Mga kamera ng telebisyon. Ang buong pambansang press. Lumalakad si Onoda sa pamamagitan ng karamihan sa isang estado ng halatang pagkamangha. Siya ay 52 taong gulang na. Umalis siya sa Hapon noong 1944 bilang isang batang tenyente sa isang bansang nasa digmaan. Siya ay bumabalik sa isang bansang nabago ng lampas sa pagkakilala. Ang Tokyo na iniwan niya ay isang lungsod na naghahanda para sa ganap na digmaan, na may rasyon ng pagkain at mga pagsasanay para sa air raid, at ang patuloy na presensya ng awtoridad ng militar sa bawat aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Ang Tokyo na kanyang nababalik ay isa sa pinakamalaki at pinakamaunlad na lungsod sa mundo. Mga skyscraper, mga highway, mga department store na puno ng mga kalakal. Mga kabataang nakasuot ng makabagong damit na hindi pa nakaranas ng anumang katulad ng mundong pinalaki si Onoda. Nagbibigay siya ng mga pakikipanayam. Lumalabas siya sa telebisyon.
Ang kanyang memoir na inilathala sa Hapon noong 1974 sa ilalim ng pamagat na No Surrender ay agad na naging bestseller. Ang mga tao ay nabibighani sa kanya, ngunit ang pagkabighani ay komplikado. Si Onoda ay hindi komportable sa Hapon na kanyang nababalik. Nagbibigay siya ng mga pakikipanayam kung saan ipinahahayag niya ang alalahanin tungkol sa kabataang Hapon. Tungkol sa kung ano ang kanyang itinuturing na kawalan ng disiplina, ng pambansang layunin, ng kahandaang magsakripisyo na naniniwala siyang nagpagaling ng Hapon. Siya ay magalang tungkol dito, ngunit siya ay malinaw din na nagtataka at nababahala sa kanyang nakikita. Ilang mga Hapones ang nakahanap ng inspirasyon sa ito. Ang iba ay nakakahanap ito na nakababahala. Siya ay pagkatapos ng lahat, isang lalaki na gumugol ng 29 na taon na pumapatay ng mga tao sa serbisyo ng isang sistemang ginugol ng nalalabi sa Hapon, ang 29 na taon na subukang malampasan. Ang kanyang nostalgia para sa mga halaga ng imperial na Hapon ay hindi komportable laban sa katotohanan ng kung ano ang ginawa ng mga halagang iyon. Noong 1975, gumawa ng desisyon si Onoda. Hindi siya makanatili sa Hapon. Ang bansang kanyang nababalik ay hindi ang bansang kanyang iniwan at hindi niya alam kung paano mabuhay dito. Nag-emigrate siya sa Brazil, sa estado ng Mato Grosso do Sul kung saan ang mga komunidad ng mga immigrant na Hapon na dumating. Bago ang digmaan ay nagtayo ng mga sakahan at bayan na nagtataglay ng kaunti sa Hapon na kanyang natatandaan. Bumibili siya ng lupa para sa baka. Natututo siya ng ranching. Nagpakasal siya sa isang Japanese-Brazilian na babae na nagngangalang Machi Onuki. Ginagawa niya ang lupa tulad ng paggawa niya ng kagubatan. Sistematiko, matiyaga, na may kumpletong atensyon sa gawain sa harap niya. Maagang gumagising siya, nagtatrabaho siya hanggang madilim. Hindi siya nagsasayang ng anumang bagay. Nahahanap niya sa pisikal na pangangailangan ng isang rancho ng baka, ang isang bagay na katulad ng buhay na kanyang naalala sa Lubang Island nang walang pagpatay. Ang outdoor na pamumuhay, ang pag-asa sa sarili, ang direktang relasyon sa pagitan ng pagsisikap at kaligtasan. Nananatili siya sa Brazil sa loob ng maraming taon, ngunit hindi siya iniwan ng Hapon. Noong 1984, bumalik siya sa Hapon at nagtayo ng isang paaralang ng kalikasan para sa mga kabataan sa Fukushima Prefecture. Ang paaralan ay tinatawag na Onoda Nature School. Ang kurikulum nito ay eksakto kung ano ang iminumungkahi ng pangalan. Mga kasanayang pangkaligtasan sa labas ng bahay, pisikal na pagtitiis, pag-asa sa sarili, ang uri ng direktang pakikipag-ugnayan sa natural na mundo na naniniwala si Onoda na nawala sa mga modernong batang Hapon. Libo-libong bata ang dumadalo sa mga taon. Pinapatakbo ni Onoda ang paaralan mismo. Nangunguna ng mga grupo sa kagubatan, nagtuturo ng nabigasyon at paggawa ng apoy at pagbabasa ng panahon. Ginagawa niya sa damit sibil, kung ano ang palagi niyang ginagawa. Nagsasanay siya ng mga tao upang magtiis. Hinihati niya ang kanyang oras sa pagitan ng Hapon at Brazil sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nagbibigay siya ng mga paminsan-minsang lektura, lumalahok siya sa mga paggunita ng mga veterano. Sumulat siya. Siya ay, sa mga huling dekada ng kanyang buhay, isang lalaki na nakahanap ng paraan upang mabuhay kasama ang bigat ng nangyari sa kanya at kung ano ang kanyang ginawa nang hindi ganap na niresolba ito. Hindi siya kailanman nagpahayag ng pagsisisi sa paglaban. Nagpapahayag siya ng kalungkutan para sa mga taong namatay. Nagpapahayag siya ng kalungkutan para sa kanyang mga kasama. Ngunit ang paglaban mismo, ang 29 na taon ng ganap na dedikasyon sa isang misyon na ginawang walang kabuluhan bago pa man ito makapag-umpisa ng maayos, iyon ay hindi niya tatanggihan. Ito ang kanyang itinuon para gawin. Ito ang kanyang pinaniwala ang tama, na ang paniniwala ay batay sa isang maling premisa ay hindi. Sa kanyang pag-unawa, nagpapagaling ng paghawak nito. Si Hiroo Onoda ay namatay noong Enero 16, 2014 sa isang ospital sa Tokyo. Siya ay 71 taong gulang na. Ang dahilan ay pagpalya ng puso na dulot ng pulmonya. Siya ang huling nabubuhay na miyembro ng kanyang orihinal na unit. Siya ay isa sa mga huling nabubuhay na ugnayan sa mundong nagbunga sa kanya,
Isang mundong natapos noong 1945 na siya, nag-iisa sa lahat ng mga taong namuhay dito, ay tumangging lisanin sa loob ng isa pang 3 dekada. Naglabas ang pamahalaan ng Hapon ng isang pahayag na pumupuri sa kanyang katapatan at sa kanyang serbisyo. Ang mga military historian ay nagtala na ang kanyang kaso ay kumakatawan sa isa sa pinakasukdulan na halimbawa ng pagtitiyaga ng individual na misyon sa naitalang kasaysayan ng pakikidigma. Ang mga pamilya ng mga taong pinatay niya sa Lubang Island ay nagsasabi ng mga bagay na sinasabi ng mga pamilya ng mga biktima kapag ang kanilang mamamatay ay malumanay na namatay sa kama ng ospital sa matandang gulang. Lahat ng mga tugong iyon ay totoo. Wala sa kanila ang kumpleto. Ang kwento ni Hiro Onoda ay hindi nagreresulta sa isang simpleng aral. Hindi nito sinasabi sa atin na ang katapatan ay mabuti o na ang pagsunod ay masama o na ang ideolohiya ay mapanganib. Nagsasabi ito sa atin ng isang bagay na mas hindi komportable. Nagsasabi ito sa atin na ang parehong mga katangian na nagpapaging pambihira sa isang tao, ang kapasidad para sa ganap na dedikasyon, para sa pagtitiis na lampas sa lahat ng makatwirang inaasahan, para sa pagpapasaklaw ng kaginhawaan at kaligtasan, at ordinaryong pangangailangan ng tao sa isang bagay na mas malaki, ay maaring ituro sa maling target at na walang anumang bagay mula sa labas ang makakapag-redirect ng mga ito kapag nakakulong na ang mga ito. Ang Nakano School ay nagtatag ng eksakto ang sundalo na kanilang nilayon. Ang bawat diskarte na itinuro nila kay Onoda ay gumana. Nakaligtas siya. Pinanatili niya ang kanyang misyon. Nilabanan niya ang bawat pagtatangkang sirain o dayain siya. Siya ay hindi mabibili, maparaan, at imposibleng mapigilan ng anumang karaniwang paraan. Ay ang tanging bagay na hindi nila isinaalang-alang ay kung ano ang mangyayari kapag natapos ang digmaan at walang nagsasabi sa kanya. Siya ay hindi isang halimaw. Hindi siya naging baliw. Hindi siya nasira. Siya ay isang lalaki na binigyan ng hindi matitinag na kahulugan ng layunin at isang kumpletong hanay ng mga kagamitan para sa pagbabaliwalang anumang katibayan na sumasalungat dito. At pagkatapos ay inilagay sa isang sitwasyon kung saan ang katibayan na dapat sana ay nagbago ng lahat ay hindi umabot sa kanya sa anyo na kanyang itinuon sa pagtanggap. Iyon ay hindi isang kwento tungkol sa Hapon o tungkol sa imperial na militar o tungkol sa mga tiyak na pangyayari ng World War II. Ito ay isang kwento tungkol sa kakayahan ng mga tao, tungkol sa kakilakilabot na kapangyarihan ng ganap na paniniwala, tungkol sa halaga ng pagiging itayo para sa isang bagay lamang. Iyon ang kwento, iyon ang pamana, iyon si Hiro Onoda. Kung tinamaan ka ng kwentong ito, mag-like at mag-subscribe. Natutuklasan namin ang mga nakalimutang kwentong ito araw-araw. Mag-iwan ng komento at sabihin sa amin kung saan ka nanonood at panoorin ang susunod na video na ito. Hindi ka maniniwala sa ginawa ng lalaking ito.